Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. It's all about the limbs. Pasok! Hindi po makakasuhan si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte sa ICC kahit ano pang mangyari. Ryan Santos, parang pelikula yung paglabas sa kulungan ni Lima, laging laman ng media, mukhang tatakbo sa 2025, ha, alams na. Ay, bahala kayo, sunod siya halal. Albert Lin, Boko, ito ba ang ibig sabihin ng unity na administrasyon, ang palayaan ng mga may sala at makipagsabwatan sa mga terorista? Ang tingin ko naman po, wala naman pong kinalaman ang administrasyon dito. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng pressure ng West, pero sa tingin ko po, talagang yung pagbabaliktad lang ng mga testigo ang naging kasihan. Kaya nga po, napabahala ako na parang napakadali magsinungaling ngayon sa hukuman. Si RD, wala ng unit team, bayad na si BBM sa LP, si De Lima ang interes. Well, pag-usapan po natin yan kung buhay bang ang unit team dahil pinag-iisipan ko rin po yan. Nakalaya si Leila De Lima. Pero ibig sabihin ba nito ay nakalaya siya dahil nawala na si Presidente Duterte? Well, sa tingin ko po, hindi. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila De Lima. Sa totoo lang po, ako siguro ang pinakaunang nakarinig ng testimonya nitong si Ragos. Sino ba si Ragos? Siya po yung dating Deputy Director ng NBI. Ibig sabihin, siya yung Deputy Director ng NBI, isang ahensya na sa ilalim ng Department of Justice sa panahon na kalihim sekretaryo si Leila De Lima ng DOJ. Sa totoo lang po, nasindak ako dahil sa mga narinig ko kay Ragos. Ang sinabi niya sa akin, at ako isa sa pinakaunang nakarinig, 2 beses siya nagdala ng pera, kung di ko nagkakamali, 5 milyon doon sa bahay ni Leila De Lima sa Parañaque. At doon sa Parañaque, diniliver niya mismo at nandun pa yung kanyang driver, no? Na si, anong kapapangalan ng driver niya? Si Dayang ba yun? O anyway, kung ano man ang pangalan niya. So anyway, isa lang po yan sa bumaliktad na testigo. Nandyan din yung maraming mga preso na nagsasilbi ng kanilang sentensya, isa-isa dyan nagsabi na talaga naman po nagbibigay sila ng pera kay Leila De Lima. At yung perang binigay nila ay nagamit pagtakbo ni Leila De Lima sa pagkasenador. So ang ibig sabihin, lahat yun ng mga testigo is bumaliktad na ngayon. No? Kasi bago na yung administrasyon. Hindi katulad ng administrasyon ni FPRRD. Lahat sila is tumistigo laban kay Leila De Lima. No? So, kaya nakulong siya. So, ngayon, nag-iba na ngayon ng ihip ng hangin. Kung tutusin, parang bawal yung ganun eh, no? Diba? Na bigla ka nalang babawi ng testimonya mo. So, ibig sabihin, kapag ikaw tumistigo ka, na ganito, ganyan, makukulong yung isang tao. Tapos, bubunuin niya yung ilang taon niya na nakulong siya. Tapos, bigla na lang babawiin mo. Parang ganun na lang yun. Parang pinaranas mo lang sa kanya yung kulungan, gano'n. Diba? Maraming question mark din na nangyayari dito sa naging case ni Leila De Lima hanggang sa makalaya siya. Diba? Kasi biglang nagsibaliktaran. Samantalang nung una, agresibo sila sa pagdidiin. No? Pagtestigo sa lahat ng mga ginawa ni Ma'am Leila. Diba? Imam na natin kasi di ba matanda na sila. Siyempre, nagbibigay galang naman tayo. Diba? Bawal talaga yung ganun, no? Parang ang bilis-bilis mong magpakulong tapos bigla kang babawi na lang ng ganyan. Parang ang laban nyo, laban, bawi! Laban, bawi! Diba? So, ibig sabihin po, yung napakadaming mga testigo, at lahat po yan, ako mismo ang nag-interview sa kanila dahil dinalaga ako ng House of Representatives, kung tayo po yung miyembro pa ng Kamara, isa-isahin mo ang mga testigo at tignan mo kung talagang tatayo ang kanilang mga testimonya. Dahil ayaw namin mag-imbestiga naman sa Kongreso ng mga panahon na yon na walang ebidensya. So ang unang-una ko na-interview si Ragos at hindi pa po ako presidential spokesperson ng mga panahon na yon. Ako po yung congressman na critical pa dati kay Presidente Duterte. Dahil ako po talaga naman hanggang ngayon ay naninindigan sa karapatang pagtao.
So ano pong narinig ko? Lahat po sila, sinabi, confirm, nag-deliver ng pera kay Laila de Lima, confirm, nagbigay ng pera kay Laila de Lima, confirm, nagbigay sa tao na pera, sa tao ni Laila de Lima ng pera. Lahat sila sumumpa, lahat sila nagtestigo sa hukuman. Pero anong nangyari? Abay nang nawala na ang Presidente Duterte, isa-isa silang bumaliktad. Ngayon, ano ngayon ang tingin ko ang implikasyon dito sa pagpapalaya kay Laila de Lima? Alam niyo po, okay, masaya si Laila de Lima at kanyang mga supporters na nakalaya siya. Pero meron pong isang napaka-delikado resulta nitong pagpapalaya sa kanya. Alam niyo po, sagrado kapag ikay nagbigay testimonya sa hukuman. Dahil bago ka magbigay ng testimonya, pasusumpain ka na ang sasabihin mo ay pawang mga katotohanan lamang at merong isang batas na magpapataw ng parusa pag ikay magsisinungaling sa diba? hukuman. Yun nga yun eh. Parang yun may batas na magpapataw kapag ikay nagsisinungaling. So ang ibig sabihin ng ginawa nilang yon sa pagtestigo kay de Lima is lahat yon ay puro kasinungalingan ba? Ganun? Di patay kayo, sasabit din kayo niyan. Ngayong bumabaliktad kayo. Depende na lang talaga kung kayo ilalabas kasi nakalaya siya. Pero kung gusto niyo lang naman talagang lumaya, ganun, magsibaliktaran na kayo, wala na si Duterte. Bawiin nyo na yung mga ano nyo. Minsan kahit totoo, ganito, ganyan, gagawin mo na kasi wala na yung kumbaga testigo, di ba, may nangangalaga dyan para hindi sila magalaw o ano. Siguro, nag-feeling safe, nag-safe na rin yung mga nagtestigo sa kanya. Wala na si FPRRD nito, paano tayo nito ngayon? Parang ganyan. Di ba? Kasi kung ikaw yung pinakulong nila, no, sa loob ng ilang taon na yon, hindi mo matatanggap yon. Paglaya mo at ganyan ang ginawa nila sa iyo, nagsinungaling sila, maaaring kasuhan mo sila. Gagantihan mo sila sa ginawa nila sa iyo. Aba, yung taon na binuno ni de Lima doon is kahit paano maraming oras, araw na nasayang sa kanya, buwan, taon, di ba? Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Pero kapag ito ganun-ganun na lang, is okay lang sa kanya, ibig sabihin talaga may mga palaisipan talagang nangyayari. Dun sa mga testigo na nag-iba na kanilang testimonya. Parang wala na silang takot sa batas na nagsasabi na pag ikaw ay nagsinungaling sa hukuman, pwede kang makulong dahil sa iyong pagsisinungaling. Bakit parang wala nang takot itong mga testigong ito na mapanagot dahil sa kanilang pagsisinungaling sa hukuman? So ang implikasyon nitong desisyon nito, okay pala na magsinungaling sa hukuman. Dahil pag ikaw sinungaling, hindi ka naman parurusahan. Hindi po Kasi kaya nga po sigurado yung pagtestimonya sa hukuman, nakasalalay dyan yung desisyon ng hukom. Nakasalalay dyan sa isang criminal case kung guilty or not guilty. Ano na lang mangyayari kung ang mga testigo ay hahayaan nating lantaran na magsinungaling? Hindi na natin alam kung anong katotohanan. At hindi na natin mabibigyan ng katarungan yung mga biktima ng katarungan. So hindi po sa dahil hindi ko kakampi si Laila de Lima. Sa totoo lang po, nung bago po siya sa CHR, ako parang tutor niyan sa karapatang pantao dahil wala naman alam niya sa karapatang pantao, yung siya Commission on Human Rights. Election lawyer siya. Day one, inimbita ko na yan doon sa training namin para yung matagumpay na pag-iimbestiga, paglilitis at pagpaparusa sa mga pumapatay. At yan nga po yung dahilan. Kaya ako na-involve sa Mindanao Massacre dahil 10 doon sa mga periodista at Mindanao Massacre nag-attend ng huling training namin sa GenSat. So mula po noon, panay po ang aming panayam tungkol sa karapatang pantao. Pero alam mo masakit, nung minsan narinig ko siya sa Europa at tinatanong siya tungkol sa mga patayan nangyayari sa gobyerno ni Noynoy Aquino. Abay, para ba nagkaroon siya ng amnesia o ng obligasyon ng Estado pagdating sa karapatan ng mga biktima ng patayan na kinakailangan bigyan sila ng mabilisang remedyo sa domestic na batas. Binibigay niya yung paglabag sa karapatang pantao. Yan ang hindi ko siya makatawad. Dahil dininay niya yung mga paglabag sa karapatang pantao, samantalang as Justice Secretary, pwedeng siya mismo ang nagbigay solusyon para po maprotektahan ang karapatang pantao. Pwede ngayon, nagbayad siya dahil sa kanyang kakulangan na magbigay ng reforma sa ating sistema ng katarungan. 6 na taon siyang nakulong. Sabihin na natin hindi siya nagkasala. O di ba napakatagal ng 6 na taon para ang isang taong walang sala ay makulong? O di ba? Tagal din ang binuno mo 6 na taon. Tapos ganun-ganun na lang. O makakalaya ka nga pero ang daming nawala sa'yo. Hindi mo bababalikan yung mga taong dumiin sa'yo ng ganun? O di ba? Ano yung tiway na lang? Dahil binigyan siya ng pagkakataon bilang CHR chairman, bilang kalihim ng Secretary ng Department of Justice para baguhin, reformahin ang criminal justice system, wala siyang ginawa.
Patuloy, pinagbayaran niya ang kanyang kakulangan na reformahin ang sistema. Ako po sa mula't mula, naninindigan na yung sistema na pinapatupad nung nandyan po ang mga Espanyol, yung tinatawag na inquisitorial system, kinakailangan natin ibalik. Hindi po katanggap-tanggap na napakatagal ng paglilitis sa ating lipunan. Aba yung Maguindanao Massacre na pati mga sasakyan ng tao, pati mga ginamit na mga Hindi lang tao nangyari yun, ililiting, 10 taon na litis. Justice delayed is justice denied. Kaya ayun po si Laila de Lima, 6 na taon bago nakalabas. O kung talagang wala siyang pagkakasala, talagang napakatagal na panahon yun. Pero yun nga pong punto ko, nagkaroon ka ng pagkakataon reformahin, hindi mo ginawa ang pagkakataon na para reformahin. Kapag sa inquisitorial system po, judge na kumukuha ng ebidensya. Ang trabaho ng mga abogado, ibigay ng ebidensya ang hinihingi ng West. Kung sistema kung meron tayo, yan po ay tawag adversarial. Yan po ay dinala ng mga Amerikano rito. At bakit adversarial ang tawag? Kasi mga abogado mag-o-offer ng evidence. Stricto po ang rules ng evidence dyan kasi ang maghuhusga ay hindi mga bihasa sa batas. Yan ang ordinaryo mga tao. Jurors ang tawag. Kaya po napaka-formal ang proceeding at kaya po napakatagal ng proceedings. Dito naman po sa Pilipinas, wala tayong jury. Mga bihasa sa batas ang lahat ng West. So dapat po, ibalik natin yung inquisitorial at nakita ko po minsan yan sa isang paglilitis sa Switzerland. Tapos po ang hearing, 1 araw lamang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Attorney Harry Roque. Ayan ha, kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon? Diba? Kasi talagang marami talagang mag-iisip diba? Sa paglaya ni De Lima. Ngayon, syempre, ngayon pa siya lumaya sa term ni PBBM. No, marami nag-iisip niya, no? Baka mamaya ganito, ganyan. Na wala na yung unity team. Kumbaga, parang mas ipinapaboran yung dilaw. Maraming ganong mga pag-iisip na hindi maiiwasan talaga ngayon. Kayo, comment lang po kayo mga katunay sa inyong mga sasabihin tungkol dito sa videong ito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.